Mercy is more. Amen. Lingkod sa kay mabikugan niya mo. So in Psalm 130, this is usa sa mga song of ascent ganiha. So dili na ko ma-explain further kay explain na ni Kuya Ken. So diri sa Psalm 130, nakita jud nato ang desire sa usa ka salmista toward God and his repentant heart before the Lord. That there is really hope in the Lord's forgiving love. Amen? Nga naay kapasayloan sa Ginoo na puno sa kaluoy, puno sa grasya ug sa gugma. In verses 1 to 2, mao kini ang urgent na pag-ampo sa usa ka salmista. Ug sa 3 to 4, kung inyong makita sa Bible is gimagnified gayud niya ang pagpasaylo sa Ginoo. In 5 to 6, naghulat siya sa pailob sa kahilom. Ug in verses 7 to 8, mao kani ang talagsaon na paglaom sa Israel or the unique hope sa Israel. But mo focus ko diri sa verses 3 to 4 nga nag-ingon. Akong basahon sa Bisaya, it says here, kung ikaw, o Ginoo, nagtimaan paunta sa mga kasalanan, o Ginoo, kinsa ba ang makasugakod? Apan adunay pagpasaylo diha kanimo, aron ikaw takos nga kahadlukan. Akong balikon, kung ikaw, o Ginoo, nagtimaan paunta sa mga kasalanan, o Ginoo, kinsa ba ang makasugakod? Apan adunay pagpasaylo diha kanimo, aron ikaw takos nga kahadlukan. Amen? Ang salmista mga kaigsuonan naga-emphasize jud sa walay katapusan nga kapasayloan sa atong buhi nga Dios. Amen? Ang salmista nga nagpadayag gayud nga kadtong nagatuaw sa Dios gikan sa sincero nga kasing-kasing when they are in depths of despair sa kahiladman will soon sing of His mercy tungod sa kahabog sa gugma sa Dios. Amen? Nasayod ta nga ang kabayaran gayud sa sala o kung walay pag-ulas sa dugo, wala gayud kapasayloan niini. And that is the blood of Jesus Christ alone, who is full of mercy, full of love, can forgive, cleanse all of our iniquities, transgressions, and sins. Amen? But there is one solution, mga kaigsuonan, nga bisan tuod kita makasasala, God has provided a sacrifice, and that is the name of Jesus Christ alone. Nga diha kaniya there is redemption for all. Gilukat kita o gipasaylo o giluwas, gihiusa diha sa Dios Amahan. Apan kung si kinsa lamang ang mutuo kang Kristo, na siya ang Dios og manluluwas pinaagi sa grasya sa Dios, makabaton niining mga butanga, labi na sa kinabuhing dayon. Amen? Mao nang kitang mga kaigsuonan, makaawit kita na, praise the Lord, His mercy is more. Our sins, they are many, but His mercy is more. Amen? So akong giawhag ang tanan nga mamarog, ug ato ang simbahon, ang ato ang buhi nga Dios. Let us all be silent for a while. O Father God in heaven, Lord, we acknowledge, O Lord, that you are indeed a holy, holy, holy God. You are righteous, you are true, you are just. But Lord, you will not leave the guilty unpunished, O God. And because of that, Lord, we were separated from you because of our sins. But Lord, praise be to Jesus, nga kami, Lord, makaduol na sa imuhang trono, O Father God, pinaagi sa grasya. So Ginoong Dios Amahan, pasalamatan ka na mo, Lord, dalaygon ka na mo, Ginoong Dios, sa walay katapusan.
Indeed, Lord, ikaw ang ngayon simbahon, ang ngayon kantahan, ug ang ngayon alagaran kay ikaw ang Dios nga matuod, ikaw ang Ginoong Dios nga faithful, ug dili gayud ka mapakyas. Ang imuhang kapasayloan, Lord, is true, O Father, is just, is right, O Lord, and is perfect, O God, because of the blood of your Son, Jesus Christ. So we glorify your name, we magnify you, O Lord, through your Son, Jesus Christ, and everybody says, Amen and Amen. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Hallelujah. Love could remember no wrongs we have done. All nations all knowing, He counts not their sum. Thrown into the sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger in darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Patience could wait as we constantly run. What Father so tender is calling us home. He welcomes the weak, the valleys, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger in darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches Of kindness He lavished on us. Amen. His blood was the payment, His His life life was the cost. cost. We stood in a debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. The Lord, His mercy is more. His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Yes, so God. Thank you, Lord. We glorify your name, O Jesus. Thank you for your mercy, so God. Lord, forgive us for our
when our faith becomes a show, dressed in righteous deeds to hide all the stains below. We have judged your sons and daughters for the sins that is our own. May we now forgive each other and lay down our stones. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Lord, forgive us for our love of the things we wish to own. We forsake the feast above and all the crumbs below. Though you made the sons and daughters, we do not the world is own. Give us eyes, we pray this treasure is in you alone. Forgiven, 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 through the blood of Christ we are forgiven. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Yes, O Lord. For you, O Lord, are good and forgiving God, abounding in steadfast love. Hallelujah. Lord, forgive us for our shame when we can't release the past, when we're quick to take the blame, but forget we're free at last. We avoid your sons and daughters for the fear we don't belong. Give us eyes to see each other through your only Son. Oh, hallelujah. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Forgiven, 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 through the blood of Christ we are forgiven. Forgiven, 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 through the blood of Christ we are forgiven. Let's sing this again. Forgiven, 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 through the blood of Christ we are forgiven. Forgiven, 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 through the blood of Christ we are forgiven. Forgiven, 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 through the blood of Christ we are forgiven. Yes, oh God, thank you for the blood of Jesus, that we have been forgiven only in the perfect work and sacrifice of your Son, Jesus Christ. Hallelujah. We give you clap offering, oh God. Hallelujah. Akong tanan si Kristo. Hallelujah. Jesus kinabuhi ko.
hallelujah. Hallelujah. Akong tanan si Kristo. Hallelujah. Jesus ginampo. Atong balikon, hallelujah. Hallelujah. Akong tanan si Kristo. Hallelujah. Jesus kinabuhi ko. Amen. Yes, O God. Give glory to you alone, O Lord. Indeed, Jesus is our salvation. Let us sing this song. The grace of God is rich for me, and pulled me from the raging sea. And I am safe in this solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls, 'cause His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. My hope is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. In times of waiting, times of need, when I am lost, when I am weak, 'cause we know His grace. I know His grace will renew these days. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God? No one strong to save, faithful in love. My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. This is what we long for, O God. And when I reach my final day, He will not leave me in the grave. Amen, 'cause we will rise, but I will rise. He will call me home. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our
praise your triune God. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Amen. Glory be to God the Spirit. The Lord is my salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. The Lord is our salvation. The Lord is my salvation. Hallelujah. There's no name above all things under heaven and earth that we must be saved except the name of our Lord Jesus Christ alone. Hallelujah. Hallelujah to you, God. Amen. Basahon sa Hebrews 11. Basahon sa Hebrews 11, verse 17 to 19. Sa basahon sa English, (17 to 19). So, ningon din ang Hebrews. Tungod sa pagtuos si Abraham, sa dihang gisulayan siya, mihalad kang Isaac, ug siya nga nakadawat sa mga saad, andam sa paghalad sa iyang bugtong nga anak. Nga may tungod kaniya, kini giingon, pinaagi kang Isaac, ang imong mga kaliwat, hatagan ug ngalan. Iyang giisip nga ang Dios makahimo pagbanhaw sa mga tawo gikan sa mga patay, nga tungod ni ana sa sinambingay nga pagkasulti, iyang nadawat pagbalik si Isaac. And we know the story of Abraham, nga siya gipili sa Ginoo nga pinaagi kaniya nga mugawas ang kaliwat sa Ginoo nga tanang nasod. And yet for how many years diha pagihatag si Isaac nga ihang anak, which is 100 ang edad ni Abraham ug 90 years old si Sarah. And then tungod ana nahimog yung milagro ang pagkatao ni Isaac. And with all the things, the reason sad nga ang rason nga ang Ginoo gihatag o gipa-offer ni Abraham si Isaac, and Abraham wa gyud nagdumili ug wa gyud gidaduha, iyang gi-offer directly because ni tuo siya nga ang Ginoo makapabanhaw gayud sa mga patay. So mao na karon ang offering ni Isaac kaniadto is mao na ang naglagway pinaagi sa pag-offer sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo. Nga si Kristo ang only begotten Son of God. Gitagna na siya, gisulti na siya before the foundation of the earth, that His only Son will be the atonement for the sins of the world. That is why si Jesus Christ milagrosad nga nataw sa babayeng ulay diha kang Maria. Mao na ang Ginoo nagpili kaniya as substitutionary nga karnero para sa sala sa kalibutan, ug siya wa nagpabiling patay ug nabanhaw si Kristo. That is why the Lord is our salvation. Through Him and Him alone, it is the Father, Son, and the Holy Spirit who accomplished our salvation. Mo nang mapasalamaton gayud ta nga ikaw gako nga milagros sa kaistanan nga naa ta di nga ni died ug ni simba gyud sa tumbuhi nga Dios. Amen. That is why wa gyud lain natong simbahon si Kristo ra gyud. Kay siya ra gyud ang ultimate sacrifice nga makabayad sa tong sala, ug siya lamang gyud ang Dios nga nahimong tao nga makaluwas kanato. Busas atong daygon ug pakpakan nato ang buhi nga Dios. Salamat Ginoo. Dalaygon ka o God. Salamat Lord ug di gyud namo ma-comprehend o matugkad Ginoo Lord ay mong wisdom
Sa in spite, Lord, sa among pagkamakasala, imo yung gitugyan, imong bugtong anak. Ug salamat, Ginoo, himua sa Lord, nga amo sang i-offer tanan, Lord, alang sa imong kaymayan, O God. Kay I know, O God, you deserve all the glory and honor, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominion, all power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you have been forgiven and you have been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. Yes, we will sing. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy,
all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be holy. You're holy forever. Amen. Hallelujah. Let us all give a clap offering. So we're holy, 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 righteous God. Amen. Praise the Lord. Once again, praise the Lord. Amen. So we welcome you, brethren, with the love of our Lord Jesus Christ. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater. Greater is He that is in me than He is within the world. I am more than the conqueror by the power of His word. Of His word. Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty, great and mighty in me. Great and mighty in me. Hallelujah. Yes, Lord. So daghan palingkuran ng stubang ano. Forward lang napastong nga para magian na diha ba? Ay na labot na yung lingkuranan siguro. Pag transfer na lang mo din ako. Kay maali man guna diha, ipusal na maglisod og agi ang mga kuan. So yes, Lord, so pala ko abli sa yung Bible, Colossians chapter 3. Gilid lang ko sa Ginoo nga kani akong iwali nga giwali na ako sa youth camp. But lain ini nga title. O the same mga kan, but more on and kan good sa general audience nga atong nga nagkalalay mga audience. So if you know, that's the news, di ba, nakadungog mo sa news, katong lalaki nga nahurot niyang kwarta sa passbook mo siguro to. On sa tong nahutdan niyang kwarta, piting hilak niya. So one of the things good, especially sa yung cellphone, na sigig text, di ba, nakadaog ka, reply ani. So daga naging muskam, kay nga naman, every time nga mo-reply sa ka, mga ina ni mong identity. Sa imong kisemongan, kung sa imong asa kapuyo, di ba? So, mo na ang mahibong, ang mahuga na, mas stolen identity na ka. So, mo na nga, usa ka tao, especially nga, pag, nga, naingon siya nga, give-value gyud iyang identity. Especially, ang iyang identity nga naa sa bangko. Mo nang careful kay siya sa paghatag yung mga personal
personal niya nga mga kaning information nga dili makuha or ma-stolen iyang identity because kibaw siya nga dako kayo ang value, especially sa iyang bank account. Diba? But we need to understand, as a believer, we have a greater value than sa atong bank account. Diba mo unsa? Our identity in Christ, because 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away, behold, all things are new. So, we need to understand, according to Jesus, there is a thief na ikawatan nga mangawat sa tong identity. Diba mo? Unsa tabaya? To kill, steal, and destroy. John 10:10, which is Satan. Nga, ganahan siya, bakakan ka, nga magpuyo ra jud ka sa kalibutan, nindot gyud mong kahimtang, mao ginay mong kuptan ra gyud mong identity ni sa kalibutan. And we need to understand nga mas labaw pa gyud ato ang valuable pa gyud ato ang ilhanan diha ni Kristo. Muna as believer dapat mabalantayon ta og natay kusgan nga pag-ila gyud nato sa tong espirituhanong ilhanan. Kay ngano man, at least nga atong pagka-Kristohanon maproteksyonan gyud dinhi sa pamaagi sa kalibutan. So, we need to understand in this world that we live in, ang weapon sa kalibutan is not against flesh and blood, but against the principalities of the air. Mo nang Ephesians 6. So, mo nang as Christian, dapat mas mo value ta sa atong identity. Kaysa unsa atong nakabot, kung unsa atong natigom dinhi, kundi ato adyong ilhanan isip Kristohanon. Kay ngano man, sama sa atong gikanta, we are being bought with a price by the blood of Christ. That is why through the mercy of God, naangko na tong kaluwasan. It is His only Son nga mo'y gibayad yun, yung dugo, na himiling dugo. Mo na mas malabaw yun nga masalangdo na to nga ilhanan, kundi yun atong pagka-Kristohanon. That is why akong title karon is Live Out Your Identity in Christ. Ikinabuhi ang imong ilhanan diha ni Kristo. So, so to, ikinabuhi ang imong ilhanan diha ni Kristo. Wamot mao ba ng Visayas identity ilhanan? So, we need to look at here in Colossians 3, verse 1 to 4. So, akong basahon in Colossians 3, verse 1 to 4. Palihog ko, mamarog ta. Akong basahon sa Cebuano, kung gibanhaw man kamo uban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mga butang nga atuwa sa itaas, diin anaa si Kristo, naglingkod sa tuos sa Dios. Itumong ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta. Kay kamo nangamatay ug ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo diha sa Dios. Sa dihang ipadayag sa naunya ni si Kristo nga maong inyong kinabuhi, kamo usab ipadayag uban kaniya sa himaya. Atong iduko atong atong pingon ato mataamahan namo nga nasa langit. Salamat, Lord. Lord, you are great God, you are awesome God, Lord. Thank you so much, O God. Lord, we cry holy, O God. Lord, you're transcendent, you're distinct, you're different in us, you separate from us, O God, because of your holiness. And yet, Lord, at the same time, you are near, O God. Munang thank you so much, O God, for the mercy, for the blood of Christ, O God. Thank you, Lord, for the salvation. Nga kami, Lord, nga naa din himo yung posible, Ginoo, God. Muna amahan, nag-ampo gayud, Lord, tagaimig insights and understanding, O God, sa imong pulong, O God, that we may understand, O God, your word, O God, unsag yun ang mong pagkinabuhi, isip Kristohanon, Aman. Gamita lamang ko, Lord, ng mong tigpamaba, dalaygon ka, O Lord, in Jesus' name we pray. Amen, amen. Maglingkod ta, kalihog. So, inaata sa Colossians. So, actually, next Sunday of Ephesians na gyud ta. Kanilang gilid lang ko sa Ginoo nga kuan. So, in Colossians, we need to understand, gisuwat ni Paul sa Colossians sa prisuhan. Kauban ni sa pagsuwat niya sa Ephesians, Philemon, and Philippians. So, sa Colossians, dili si Pablo mo'y nakasugod sa simbahan. Kibaw mo, si Kinsa? Si Tino, di bitoy? Si Papras. Chapter 1, verse 7 and chapter 4, verse 12. Makita nimo nga, even ang Colossus, taga-Colossus, wa kita ni Paul. Wa sila kadungog sa tingog ni Paul.
Si Papras pa, anakuan. So kinsa ni si Papras, probably, while Paul nagwali sa Ephesians, human kay silingan naman ang Colossians Ephesians, pwede silingan nga para sa ito nga duol, lagyo, gyud. Kay ang Ephesians, kuan ba, kanang center sa trade man. Di ba, ang Ephesians, diya gyud ang negosyo sa Ephesians, diya sa mga universities nga mga lamon. Mga sa diya. So, niadto si Papras, watakibaon sa iyang kuan, nakadungog siya ni Paul nga nagwali. Kay because si Paul nasa Ephesians 1.5 years or 1 year. Kalimot ko. Basta na siya. So, maybe is nakadungog siya. Pag uli niya sa Colossians, nag-share din siya. Pag mo ni nahimugso ang tawagan ni ang simbahan sa Colossus, which is balay ni Philemon. Man, if you look at Philemon, makita nimo dis laga tapok kay apil gyapon si kuan dia si Papras gigreet dia. So, probably balay ni Philemon nga nagtapok sila. And then, walang sugod sila simbahan na, we need to understand many mga unbelievers na yung mga pagtulunan nga namatan. So, ang Colossians is nituos lang ni Kristo, wala gi-reject, pero gi-appeal nila ang uban nilang pagtulunan. Mo nang issue din so mo ni si Papras na minaw siya nga, di man ni mao. Kibaw kay Papras, di man siya apostle, di man siya gidaygans Ginoo. So, yung gi-question, yung is, adto kong Pablo, nibisita siya sa Rome, sa prisuhan, o gihatod ang mga problema. Pablo, mo ni problema, tuos lang Jesus Christ, pero mas mahadlok sila sa anghel, mutuos sa anghel. Nituos lang Jesus Christ, pero padayon sila pagtuos balaod. Nituos lang Jesus Christ, pero mangita sila kaahibalo, kaalam sa agtupa sa mga bungtod, nga mga spiritual being. Muntuos lang Jesus Christ, pero nisimba sila anghel. Nituos lang Jesus Christ, pero magpasakit sila sa kaugalingon, para mahimo silang righteous. So nahasol si Papras, kung di man mo ako nadunggan ni Pablo dito sa Ephesians. So niadto siya, og iyan ning gisaysay ang problema. So mo ni iyang nisuwat si Paul, that is why ang tubag ni Paul is, ang gibuhat ni Kristo alang sa tong kaluwasan, mo'y labaw or igo na sa atong kaluwasan. Ang ato lang yung i-focus is magpuyo ta diha ni Kristo. Mao ni siya ang punto ni Paul. So, mo ni suwat gud siya 4th chapter nga iyang gilabor ug iyang yung gisaysay dito gipadala ni Tychicus. So mo ni siya ang kana ko is live out your identity in Christ. How? Pareha ni outline sa kan position, priorities and purpose. Pero ako ni kompletihon. Unsa man? Point 1, remember your position. Imong posture kinsa ka diya ni Kristo. Point 2, set your priorities on things above. Balik-balik na, 1B, 2. Di ba? Point 3, know your purpose. So, tulo ka P, but know your purpose. So, mani nga ang Colossians, there are 4 chapter, which is si Paul, nag-focus sa doctrinal, kinsa tadya ni Kristo, Colossians 1 and 2, mana nga ang itong may bawaan diha. And in second part, Colossians 3 to 4, is mo ni ang practical, nga nag-emphasize gyud unsaon to paglakaw pinaagi sa gahom ug kamatuoran sa bag-o nga tawo diha sa relasyon nato ni Kristo nga maong ulo sa simbahan. That is why ang point ni Paul dinhi is kumpleto na, igo na si Kristo. Labaw siya sa mga demonic forces, sa mga anghel, dapat di na ka mangita gyud laing mga Diyos. Mo ni gingon ni Paul dinhi, igo na si Kristo ang atong yung concern gud sa diyang naluwas ta sa ato pagkinabuhi isip Kristohanon. Di na tamo na nga mahimo malangit pataan ni pagsimba-simba, di na tamo na nga ma-righteous ta sa atong pagpasakit sa atong kinabuhi. Di na atong una is ma-represent nato si Christ. Madayag nato si Christ sa ato ang paglakaw. Mao ra gini concern sa Kristohanon. Listen to this. Ang Kristohanon is not about do's and don'ts. Nga mubuhat ko ani para mahimo kong Diosnon or mahimo kong righteous, mubuhat ko ani para tawagan ni mahimaya ang Ginoo. No, ang atong buhaton ra gyud is put off and put on. Hubuon ni nako akong daang kinabuhi ug magsulob sad ko. Kay kung wa kay sulubon nga bagong kinabuhi katong bulingon nga nasa imong kuan nya, wa kay masulob sinina nga bago, sulubon pa sa nimo, bahala nagbaho, bahala naghugaw. Mao na siya mahitabo. It's not about do's and don'ts. Kaya it's a legalistic na ang ato is ato nang puyan kay righteous na ta diha ni Kristo. So, mo ni ang point din ni Paul sa Colossians para masabtan din para natay proper perspective
when you go through na sa atong verses. So kung imo ning tan-awon gyud, actually mo ni ang flow niya sa chapter 3 verse 1 to 17. Iyang deal dinhi ang practical holiness sa atong relasyon diha sa Ginoo. Mo nang in verse 5, look at the verse 5 here sa Colossians, di ba? 3:5, di ba? Unsay gisulti diha sa busa patya ninyo unsay yutan-on. So it's put off. Sa English ba, hubua. Patya is ang inyo atong mga sala, kaya atong mga sala, atong kaning kuan sa unod, tinguha sa unod. Mo ni patya. Unsa may patyon pa ang mga bastos nga mga sinultian, which is imo nang hubuon. Mo ni ang gikuan dinhi. Then sa 12 sad, ginginan po ni sulubo na nimo imong bag-o nang nga pagkatao. Kaya atong daang kinabuhi is naliwat pa ni Adam. We need to understand ang kuptanan sa sala magyud ato ang unod. Mao po ni kuptanan sa sala atong unod. Pero we need to understand as believer, ang unod nato wanay gahom, di na maulipon nimo, even ang yawa, ang sala di na ka matawagan ni di na ka maulipon sa sala ug walay gahom na sala. Mao ba ni atong posisyon gyud? Di pasabot ba ni dita ka yes, makasala ka na, makasala pa man ta, pero di na ka magpadayon ng sala. Amen? So mo ni siya ang point lang ni Paul nga dinhi sa Colossians. So nagtud pagkasulti si Paul nag-awhag nila nga ang kinabuhi ni Kristo dapat mao na atong ipadayag yun para natay fellowship sa matag usa. So mo nang kinahanglan masakto atong sud inner life nato para masakto pod atong relationship sa matag usa. Kung di nato sakto atong inner relationship, was it sakto relationship sa matag usa? So it means more on tawagan ni internal gyud ang unahon nato. So mo na nga karon ningon si Paul dapat inyong ilhon nga nailhan na mo diha sa himaya ni Kristo. Kamong mga tugtoo inyo nang puy-an nga pinaagi dili pinaagi nga gikontrolar pa sa mga kalibutanong tinguha kundi gikontrolar na sa balang spirito. So mo ni ang foundation. Kung dili atong fondasyon ra gyud sa atong relasyon ni Kristo. So mo ni sa atong pagsimba dili tungod kay mo ni tong the more mo grow ka sa atong pagsimba dili kay tungod kay ma-righteous ka o mabuta nga. Tungod ni simba ka tungod kay unsa man lifestyle na nato. Amen. Kay Christian na ka. Mo ni ning kinabuhi sa Kristohanon. Di kay atong mindset kay ay musimba ko para mabutan ko, ay musimba ko. Mo ra gyapon ng istorya ha. Works ra gyapon na. Mo ni siya nga mo nang kinahanglan ma-renew atong mind. So, unsa na to pagpuyo sa atong ilhanan diya ni Kristo? Point 1, remember your position. Inumdumi imuhang baruganan, di ba ko bitaw sa Bisaya? Position, so posture. So, look at your Bible. Busa. Diba? Kung giban na, sa kung bisubano, English na ko, mawasa sa mga. Therefore, if you have been raised up with Christ, so what is your position? Raised up with Christ. Ato sa tanawon, ang therefore. When the Bible says, when Paul said, busa, tanawa, it's a conjunction word, naghatag conclusion, pero tanawin mo ang precedence nga text. So, nagsugod ni sa chapter 2, verse 8, hangtod sa 23. Pero di lang ito basahan, tagatag sa, ako lang ihatag pa mahumanta, kay magalasayas minuhuman, kung ako ninggo anon. So, sa ato i-draw lang ang positive conclusion, nga naagay theological premises, nga ni-warn siya sa Colossians sa abot mga mini o false nga pagtulunan. Listen to this, mo ni ang simbahan, kung nagaytugod simbahan, musud na ang mga mini nga pagtulunan, mga bakak nga pagtulunan. Yang bakak nga pagtulunan, wa nagagikan sa gawas na nasa sud. Kaya ang Colossians, nituusan ni Kristo, yan naman sila mga namatan pa nga pagtulunan, ganahan nila nga ilang i-integrate. Ganahan nila i-appeal nila. I-add-on nila diha ni Kristo. So muna nga niyo ko sufficiency of Christ and supremacy of Christ. It means si Kristo mas labaw pang gamhanan sa tanang mga Diyos-Diyos kung giilhan ninyo kung na may Diyos-Diyos og igo na ang gibuhat ni Kristo para maluwas ta. Wa na tay angay buhaton para maluwas ta. So muna nga look at here. Look at your Bible. Open your Bible, chapter 3 at chapter 2. Di-explain ni Paul, di ba? Verse 8, basahon lang tong verse 8 lang. Bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magbihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o
og sa manlimbungon nga pagpatutuo sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin sumala sa mga gahom sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. So pagbantay mo, kay nga naman matrap niya mo, ilaron mo sa mga pagtulunan, mga filosofiya nga unsa man gahom-gahom. Kanang opinion sa tao, mga tradisyon gikan sa tao, dili gikan ni Kristo. Listen to this, in every teaching, start with Christ. Basta about sa itong kay kung sayop, kung di kita musugod ni Christ, sayop ng tanan. That is why Christianity, we have, mo na siya nga dapat is kailagid ta ni Kristo. Kaya dagang kay pagtulunan nga way labot sa Kristo. Pat kung tan-awon nimo, kasi lang ilang gibitunan, nindot kita nan sincere kayo, kanang rag Diyos nun, religious ka katanawon, pero way labot si Kristo, or wa gitudlo dia about ni Christ. Muna, bisag unsa pa ka sincere, bisag sayop pa na, sayop gina. Tabla ra kami nga, unsa pa ka sincere nga nakas babos building, nga gining ka, sincere ka nga nito kang mulupad ka, kunya nilayat ka sa building. Paglupad nimo, yan nilayat ka building, pag human, wa na. Sincere sa kang mamatay ka, o may imperno. Muna siya, sincerity, it's not the basis. Atong basis is ang truth, gyud kinsa si Kristo. Mana, so, verse 16, sa exulti dia, sa chapter 2, ningon sa dini, busa, ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo may tungod sa pagkaon o pag-inom, may tungod sa kasaulugan, o sa bagong subang sa bulan sa adlaw nga ipagpaulay. Mo ning first teaching nga gitsudya, legalism, ceremonial law, which is, mo ning ang gikuha nila is, mga pagkaon ginadili, di ba? Nya kanang mga pista which is mga Jew ni Hudiyo. So sa to pa sa Colossians na di mga Hudiyo nga ni-infiltrate nga apil gyapon ni sa ilang kaluwasan. Nituos na ni Kristo, pabuhaton gyapon tani. Dito mo kaog kinapusan, lubuwa, di ba? Dapat ko na gid. So, mani kaning mga seremonyalo pagkaon. But 17, look at the 17. Ningon sad si Paul dinhi nga kini mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan iya ni Kristo. So ang audience ani is Hudiyo. Ningon si Paul nga kaning mga ceremonial law is anino lamang ni nga si Kristo mo imo fulfill. Gibuhat ninyo dili tungod kay ma-righteous mo, gibuhat niyo para magtimaan mo nga mutuo mo nga naay mo ultimate gyud sa tong kaluwasan nga may mo tang righteous, which is Christ. Mo na siya ang substance. So na naman si Kristo ay nagbalik sa anino. At ubangan na si Kristo. Awa ko anino, ganahan mo makistorya sa kunino, bisag na ako. Mo ni sing illustration. Asa man ka nga na namang reality. Ang reality sa tong kaluwasan si Kristo man dili man ning mga ceremonial law. So, sa ikaduha, first legalism, ikaduha is mysticism. Unsa man, mangitag wisdom sa uban pang mga kaning kayadman nga mubit og mga spiritual being. Nga maagtos bungtod, tuktok buntog og adto magsigig kuan kay mangitas lag wisdom. Listen to this. Chapter 1, 22. Christ is the wisdom and the knowledge and treasure of God sa wisdom si Kristo. Wa na ilain gyud nga makaila ka sa Dios adto kang agi ni Christ. Si Christ gyud ang wisdom mo ni mysticism, is mystery. Mangita kag kahibalo or kaalam nga gawas ni Kristo, especially sa ato ang pagka-Diyos nun. Asceticism, it means self-denial, pasakitan nimo kaugalingon para mahimo kang righteous, para maluwas ka. Mo na siya nga tawagan ni nga it's a false humility. Imong imutilate imong flesh, di ba? Naiuban nato ni kanang samad-samaran, ilangsang, kada kwarisma rasad. So di ba nga kwan so ito the same worship of angels ngano mo simbas lag anghel kay many sa Colossians hadlok og evil spirit. So para makontrol nilang spirito ang ilang buhaton, it means para ma-avoid lang affliction sa mga spirito, manawag slag anghel og tabang nga protection dito mi anghel. That is why Christ is supreme even sa angel, even demonic forces. So morning therefore, gi-remind ni Paul ang mga Colossians nga si Kristo mas labaw gyud o gamhanan sa unsa pang anghel o demonic forces. Mana ay mo kahadlok sa demonyo, mas mahadlok mo sa Ginoo. Kaya ang demonyo nyo, dili makapahatod nyo sa impyerno, si Kristo ra. Nangamong ra ng demonyo. Muna kuya, dagang Kristohanon, mas mahadlok pa sa demonyo. Nigsud CR, ay na demonyo din labi nakitag sa amin. Huwag halos na naggadlukan na lang. Listen to this. Kung Kristohanon ka, why may tabo nimo kung dili ka bubuton sa Ginoo?
He is in control. Amen? Listen to this. That is why, mo itong gibasa, di ba, itong psalmist? Nga Yahweh is He is the creator of heaven and earth. In spite silang nagian, He is in control. So, mo ni gikuha ni Paul nga, kaning tanan nga gibuhat ninyo, si Paul, kaning tanan gibuhat ninyo, di gyud mo work. Kaya nga naman, nagpuyo mo sa makasasala nga unod. So, ingon si Paul, kung di ni ma-work, sa imong makasasalang unod, di jud ka maluwas. So, most of all, nga, kung kuan man ganina, is wa gyud na ilabot sa atong pagka-righteous. O mahimo tang matarong. Mo na si Pablo, ang tubag ra gyud niya, sa every wrong view sa Christianity, is Christ. Lagi na, kung marong lagi atong pag-ila ni Kristo, wrong good view ato ang Christian life. Manang muagi gyud tang Christ. Everything, every day, kung sa ganahan ta makat-on sa atong pamaagi isip Kristohanon, muagi gyud ta ni Christ. Amen? Because He's the mediator. May ta Kristo ra gyud. So, manangas kay si Christ is the substance, siya mang ulo, mo nang siya ang tinudanay nga angay simbahon. Wala tay angay simbahon. Si Kristo ra gyud. Mo nang si Pablo ni conclude gyud nga pinaagi sa pagabanhaw ni Kristo, diya lang mang nato maangkon ang gahom para maka-resista sa tong undanong tinguha o sa unsay gusto sa unod. Mo na dihang nabanhaw na ta uban ni Kristo. Mo na imong posisyon. Mo na siya nabanhaw na ka. Mo na siya, if you have been raised up with Christ, kun, dinikun, isa conditional, which means maybe naidaghang mga sa simbahan sa Colossians, wala sa nabanhaw, mo na naghimo pa sila dihaan ng mga pagtulunan, mo nang conditional, but we need to understand, ang mga believers just Colossians is ilan na gyud is nabanhaw na sila uban ni Kristo. In Colossians 2:12, look at verse 12, mo na itong posisyon na gyud diha sa 2:13, ingon si Paul diha, o giblubong kamo uban kaniya diha sa bautismo nga uban kaniya usab kamo gibanhaw pinagi sa pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay ug kamo nga mga patay kaniadto diha sa mga kalapasan ug sa pagkadili tinuli sa inyong unod ang Dios naghimo kaninyo nga buhi uban kaniya ingon nga nagpasaylo na niya kita sa tanan natong kalapasan. Listen to this, the word baptism is not ni water baptism ha. It's a spiritual baptism nga immersion nga naiusa na ka ni Kristo. Sadya ni tuog ni salig na ka ni Kristo. Dini siya ingon nga water kay ang baptism meaning is immersion. Okay ba unsa nang immersion si Bano? Naiusa na ka na lang, nailhan na ka uban ni Kristo. Muna namatay na ka sa pagtuo, namatay na ka diha sa imong pagka old self og nabanhaw na ka uban ni Kristo. So dili siya nga mga water baptism nga iningana nimo mo ta to baptism pahigdaon ka, it's a public declaration ng water baptism. Nga ikaw is niila ka nga ni-obey ka sa mando nga ni-declare ka nga namatay na ka publicly diha ni Kristo. Pero wala siya labot sa kaluwasan. Kaning baptism din it's a figure of speech sa atong pagkaiusa ni Kristo. Mo na tong baptism is, di ba, hihigda ka, it's a picture lang. Human, iglunod sa imong kuan, iglunod sa dagat, kita ka ginugwa, kung di ka born again. Di na tinuod ha? So, mana siya nga, you dead in your old self, mana nagkabuhi nimo is you're raised up with Christ. Pero nag-start na imong dead sa old self o sa raised up with Christ, dili sa baptism nimo, sa imong pagtuo na ni Kristo. Ha? Kay basig mingon mo, magpabantay ko pastor, pamamatay na jud ko sa akong old self. Wala sa diyan ni salig na ka ni Kristo, patay na imong old self. Wala gahom nimo. Kidaghan kayo, kadaghanan to mo gyud tong mindset, mo gyud nga magpabantay so pa makomplete akong kaluwasan. Luwas na ka. Awat tong kawatan kuyog ni Kristo, ging na pa ba tong Jesus Christ papabantay sa didto. Atos pasil sa siwol. Kaya mo dito tinundan na nga tubig, makabalaan dito ninyo. Di ba? So, we need to understand, this is a symbolize. Dying and rising is with Christ is symbolized death sa gahom sa sala, sa yawa, o sa gahom sad o kusog nga magkinabuhi ka nga bag-o na. Mao na siyang symbolism dinhi. Nga ikaw ang baptism is nag-representing nga nailhan na ka
uban ni Kristo sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. So di lang kay kamatayon ug pagkabanhaw kundi tagaan si kagahom nga magkinabuhi ka nga Kristohanon, nga Dios nun. Mo ni siya nga mo represent ka ni Christ. So ang raise up dinhi mo ni ang meaning is being born again, ang laing term. Nataw ka pag-usab diha sa espiritu. So kani is application of redemption. Kay kung wa mamatay si Kristo sa cross ug wa mabanhaw, di gyud ta maborn again. Kung sao ba nato? Application is redemption. Mo na siya nga it is nataw pag-usab. So sa dihang ang usa ka tawo diyang gibutang iyang pagtug pagsalik diha ni Kristo, mo nang iyang pagkatao is na immerse diha sa person ni Christ. That is why you and I is united and identified with Him. Mo ning pagtulunan sa Bible. 1 Corinthians 6:17, Galatians, 1 Peter, 1 John, and Acts. So everything mao gyud na ang teaching gyud nga figure of speech ang baptism nato is naiusa na ta ni Kristo sa kamatayon pagkabanhaw. Mo na atong identification. Mo na isip magtutuo naiusa na nailhan na ka ni Kristo. Mo na atong tinudan na yung identity is dili na kalibutanon. Kundi langit nun na. So, being born again is gipakamatarong na ka sa Diyos pinagis pagtuo. Muna, kung gipangatarong na ka pinagis pagtuo, dapat imo silang puyan nga mahimo nga progressive sanctification. It is mo progress ka, mo grow ka in Christian life. Di kay dugay na ka Christian, wag gyapon kay kausaban. Mabagapon atong unahuna, mabagapon tong gawi, mabagapon tong panulti, wa adyoy kausaban. That is why it's impossible for the true Christian nga true nga kuan is nga di mausab. So morning raise up is bag-o nga kinabuhi diyan ni Kristo. Kibaw mo no sa ni may tabo sa verb tense immediately. Sa diyang ni salig ka nituo ka ni Kristo ni ginusog ka immediately bag-o na ka diha ni Kristo. Di ni magunya-unya. Dili sa pwede nga pagtuon nimo, Lord, gidawat ka karon po unya lang sa kadiyota ako sa nitiwason akong kaning gaso dinhi gamay kay ako sa nitiwas ginutos ako ni. Di siya pwede ana. Nga imo pang daginuto nga kanang nga di ba? Nga ning umay nga nidawat ka karon, nidawat ka Lord kana salamat niya pag ugma gitagaan kag kwarta. Lord, gitagaan ko kwarta ako sa nitiwason. Di siya pwede. Nga imo lang gamito na kay ngano man immediately man kay tunaday kang born again automatically give up jud ka bubuhi ka tanan. Yan lastly lang kading have been raised up with Christ it's possible it means you are recipient dili nimo hagikan. That is say wa ni haguin nimo. Ay mong pag born again wa ni tabahuin nimo wa ni haguin nimo. It is God given guni. So mo ni ang problema sa Colossians. Ang Colossians, nituos lang ni Christ at the same time, daghan kay sila ipang-add-on nga mga pagtulunan. Nga, nagtuos sila nga tawagan ni, yes, nituos lang Kristo. Ay, ganahan ko mga anak. Kana adto ko sa laing Diyos, musimba ko para mabuntis ko. Adto ko upon. Di ba? Oy, ganahan ko, kanang ma-bless ko, maayo ko. Kailangan maadto ko sa, asa ganito? Sa South? Kasi mala, kamunana, di ko alam. Di ba nga na? So, mo ni ang problema sa Colossian. Kabantay mo, pabiha, magyapon sa ilang gituhan sa una. The same man gyapon na kani mga tawan, nituon ni Christ at the same time. Kaning mo gyapon lang mangita gyapon sila Diyos. Kaya nga naman, they have no right understanding kinsa si Kristo. Muna kung sayop, kung wag yuta kailan ni Kristo, mangita taglayng Diyos. Nga kunuay si Kristo, dili makahatag na to. Kunuay nga si Kristo, dili na igo na to. Amen? So mo na siya, ang problema sa una, mapagyapon karon. Basta sayop ang pagsabot, o wag sayop ang pagsabot ni Kristo, mangita taglaing Diyos. Sa, ay mo adto ko dito sa kwan kay wa ko'y kwarta. Adto ko katong magmotor, nya nga magpurong, di ba? Sana? Nya magchicken. Di ba? Kaya wa ko'y kwarta. Di ba? So, makita nimo is mo na siya nga daghan taglay mga Diyos. So, that is why, sama na mukaunta, every time mukaunta, di ba, labi na ka ng adobo, nagutay bumbay, ka ng sili, di ba, ato di add-on yun, para mo lami yun, di ba? So, dagang kitag mga condiments, mga spices sa tuipunan.
Mo sa nasa usahay, ingani atong bag-ong pag-ila sa atong identity ni Christ. Nga most of the time si Kristo giad-on na lang sa atong pagtuo. Di na siya ang substance. Di ba? Nga or si Jesus Christ maran lang siya tag, kabantay sa uso ron. Paipakita lang yun nga original dili ang tangtag, gakakaw nagapoy tawag, sinay tag. So nga na lang si Kristo gabitay na lang. Para mailhan lang nga Christian siya, tag na lang si Kristo. Di na gyud ang tibok being gyud. So manang we need to understand sa diyang gibutang nimo nisalig ka ni Kristo ng imong Dios og manunubos, usbon gyud ka. Manang di sa pasabot nga ikaw mo'y musab ni Kristo. Dapat si Kristo may musab na to. Muni nga atong idol sa matagusa, kung mailhan maganita, di na to i-mix atong bagong identity mao si Christ. Muni mong posisyon. No, kaning remember your position. You are gibag-o na ka ni Kristo. Nabanhaw na si Kristo nimo. Muna nga si Christ nimo as a believer, it's not an add-on. Christ is your life. Inay matupad, Christ is your life. Di ba? So, that is why kung nailhan na ka dyan ni Kristo, because gibanhaw na ka ni Kristo. Muna magbantay ta. Listen, we must be vigilant. Manay magbantay ta sa atong sayop nga pangunahon na sa atong spirituhanong identity ni Christ. Usayam kung hindi ta magbantay, mailhan na ta sa externalism na to. Di ba? Naiuban nga di ka bantay, mingon sila Christian nga ang buo silang identity kay ba mo asaman. Taas subuhok, nga magsininag puti tanan, yan yung ilang prayer meeting, las 12 kadlawon. Kabantay mga anak. Yawan lang ito, makagitag-gitag yawan. Di ba? So, na siya nga, we need to understand our identity. It's not about external. It's about our relationship ni Christ. Nga, so, magbantay gyud ta kay uban, that is why uban is more mag-apas na sa external. Nga dapat ang forma silang building simbahan nagituboy-tumpoy kuan padung sa babaw sa langit para balik ibig mo lupad na galit. Kaya kung di ka mapila simbahan, di ka mahibilin ka sa kalibutan. Muni si bantayan na to nga muad-on na lang kung muad-on lagi kung i-add-on na to si Christ, dagan natang mga pagtulunan more on externalism. Nga mo na basihan. Amen? So, ang pangutana karon, kumusta man ka isip Kristohanon? Makaingon ba ka nga nagpuyo ka sa identity ni Christ or si Kristo imong add-on na lang sa kinabuhi? Mahimo na lang kang Christian kung Domingo. Pero Monday to Saturday, add-on ba siya? Tag ba siya? Amen? Mani ni Ron, hindi naman ningo ganun. Salamat ko sa Ginoo nga nakapamalandong mo. Kumusta ang imong pagkinabuhi diri sa kalibutan? Nabanhaw ba ka uban ni Kristo or patay gyapon ka? Di ba? So, imong pamilya, imong classmate, office mate, kung mutan-aw sila nimo, makitaan ba si Kristo? O di niya pa makitaan si Kristo sa simbahan? O di niya sa tubangan, kinangalagad ka? That is why, brethren, we need to take it seriously, our identity. Because atong posisyon, gipakamatyan ta, ang dugo ni Kristo may gibayad. Para lang atong ikinabuhi si Christ. So, kadaghanan lang sa mga Kristohanon karon or simbahan, sama sa kong gingon, ilang diha nga nag-live sila as Christian is based magyud sa ilang mga accomplishments sa spirituality, sa externalism. Para nang uban nga, ganang tawag gani, uban is ilang identity is worship leader sila. Ay, worship leader ko sa simbahan. Pero sinigawa sa simbahan, di makita ng worship leader. Di ba? So, man siya nga, nasa primadonna nga batasan. So, ilang yang gi-worship everyday siyang kinabuhi. Worship leader sa dili, everyday yang gi-worship, dili si Kristo. Iyang self. Or even ay mga pastor nga mag-base ilang identity based sa mega churches nila. Kanadagan siya siyang success sa ministry. Mana kung iyang ipatawag yun, reverend. Kung tawag siya pastor, di malingi, reverend yun. Kadlukan yun ba ka kang magkurog yun ka. Diba? Diya mag-base. That is why, we need to understand, what we tayo ma-accomplish apart from Christ. Whatever we do. Muna nga, atong identity ra gyud is si Christ.
mo gina ang mas labaw gyud. So, I hope nga si Kristo dito adom. So, point 1, remember your position. So, point 2, dili nanto makita. In point 1, is have been raised up with Christ is indicative sa verb statement. Unsay indicate? Mao ni mo ang position na, di na mo sab. Statement of fact nga, mauna gyud na isip believer, a genuine believer, di na mo sab. Mao ni si Paul, before siya mohatag og kuman, tagaan sa kag sa imuhang kaugalingon nga posisyon, imong identity. Kaya nga naman, di siya mohatag og kuman, kundi ni mo balikon, kinsa ka dyan ni Kristo. Kaya nga naman, mahimo siya legalistic or legalism. Sa to pa, ang morning nihatag siya ning mando ning seek the things above kaning baba priorities is imo sa pamulanon bitaw no Christian naman ko buhi naman day kong Kristo so sa to pa mao ni akong buhaton. Amen. Kay kung di ka mag-base gyud sa gospel kay gospel nga po ni raise up with Christ kaning mga mando dinhi is maog siya bugat maog siya kapoy yalaay kayo tumanon kaya nga naman wa man nimo timani kinsa wa man nimo kinsa ka naka ni Kristo mo ning simba atong pag-service kung atong timanan gyud nga ang motivation na is ang gospel giluwas na ka mo na ang pag-service dili na bugat di na dragging sa tong tiil ay kapuya service kapuya sanan duka ko kanang tawagan ni that is why dapat mo ni atong enjoyment isip Kristohanon. So, look at here, indicative mode. It means statement of fact. So, kay gibanhaw naman ka, mo ning kamatuuran, mo ning mando dayon. Unsay mando? Mo ning set your priorities. Kay na naman kay bag-ong ilanan, na kay bag-ong priority po sa imong kinabuhi. Amen? So, klaro kay si Paul, ingani na ka, dapat ingani na imong gawi. So, morning, set your priorities, point 2. So, sa kahayag sa mga magtuto, in light of the believers, in light of the believers, manang nahibanhaw naman tauban ni Kristo, manang gitawag ka, gimanduan ka, mga magpuyo sa kag heavenly priorities. Number 1, mani A, set your desire on the things above. So, muna siya, set imong tinguha sa langit nung butang. Kaya nga naman, kadaghanan sa false teachers, Colossians, mumando nila nga unahan na ning kalibutan. Pag una din mo, ginifokusi, kay putanti kay mong kinabuhi din Di ba, nga na mga pagitudlos kalibutan? Invest here. Do not think on future. Karon na. Di ba, putanti, imong insurance, tanan. There's nothing wrong with insurance, putanti ka na, but muna siya, kung kuhaan ka na, muna kuya gayos tanan. So, giklaro ni Paul, nga dapat kung nabanhaw nata ni Kristo, ato ang attention is heavenly. Langit no na gyud. Nothing ra gyud nga language kundi si Kristo lang gyud. Okay, si Kristo man sa langit. Amen? So keep seeking the things above. It speaks here the heart desire. Sa Greek ani. Muna keep desiring the things above means to seek after, strive for earnestly. Kabantay mo? Nai-labor kay mando man. Strive earnestly, it means to pursue. Imog yung apason, imong pangitaon, imog yung idistinguha to possess. Imong to devote a serious effort. Mo na meaning sa Greek. Keep seeking. So, it means, kabantay mo, apil atong effort. But even tong effort is the Holy Spirit na nipot mo na to. So, mo na siya, mo labor jug ka. Sama sa usa ka tawo nga gingon ni Jesus Christ the parable nga nangita sa diyang pagpangita niya kanang pearl nakita niyang fine pearl o pagkita niya iyang gibaligya tanan kay atong paliton kay nga naman mas halangdon to nga pearl which is ang figure of speech atong kaluwasan. So unsa pay mo nangkon way mo labaw gyud sa atong kaluwasan. Which is kinsa man atong kaluwasan? Si Kristo. Muni nga keep seeking the things of God, strive earnestly to seek first the kingdom. Matthew 6:33. Magyud ang kwada, it's a command. So, mana nga, kisa man ang above, Christ. So, isik si Christ sa above. Pastor, saan ang pagsik si Christ sa above? Sige, maghiyangad. Ano? Kung sa may langkuhan si Christ sa kalibot sa Bible, word, asa man si Christ sa Bible. Di kayo madto pa magdabom, seek mo ni Christ. O sa China, sa bato China, huwat pa ta. So, ang point is Christ, the Bible. Read the Word, know Christ.
So, ila-ila si Kristo sa pulong. Study His life, iyang flesh, iyang pagka-Diyos, iyang pagkatao. Muna nga, diyan mo makitaan kinsa si Kristo. Kaya nga naman, in seeking Christ, mangita ka nga mahimaya siya sa imong unahuna, sa imong pulong, sa imong gawi. Di mo mahimaya. Muna ang things above, it means your priorities, spiritual things. Ang imong priorities is heavenly things. Dili ang kalibutan. Muna nga angay itong masabtan, nga atong tanaw na to nga ang kinayahan ni Kristo, iyang values, iyang pagsulti, kinsa siya, iyang service as selfless like sama ni Kristo. In other words, your earthly practice be worthy of your heavenly position. So, manang klaro kung gyud nato nga atong practice gyud, atong earthly practices angayan ta sa langit nun gyud nga mga butang. So, God has seek the things. Look at your Bible. Seek the things. Keep seeking the things above. Dayon. Resulti dia. Seated at the right hand of God. What does it mean? Christ is in control. Christ is powerful. He is sovereign. He is reign. So, mo nang seated his above, right hand, which is, kung basahan mo mong Bible sad, He accomplished the salvation. He complete our salvation. Our salvation is finished. Mo ning gingon ni Paul sa Colossians. Naglingkod naman sa sto sa man, sakto pa, gidawat ang kaluwasan, perfect na human na. So ay na mo pangita pa nga mahimo pa mong maluwas pa mo, sa pang mga Diyos-Diyos yung simbahon, sa pang mga gawi ngayon tumanon para maluwas mo. So mana nga si Kristo is reign man, sovereign reign, in the universe na isa siya gahom, sa to pa, ang atob yung pangitaon is ang joy gyud Dias Ginoo. Ya kaning heaven din is it's not about geographical nga heaven. Nga mangita ka sa Ginoo ni Kristo nga geographical. Para atong sa ka-scientist nga naghimo siya telescope satellite nga pangitaon niyang boundary sa langit. Himo siya antod wa gyud siya kakita sa boundary, sige siya gimo antod satellite lang kanang telescope ana padako, wa gyud siya kita og ningon there's something out there. Ingkang makita siyang telescope nga usa na lang ka star. Pero based sa iyang condition, it's not a star, it's a galaxies. Yung tanang telescope, dagan kayong kanang gagmay nga star, pag tunay mag star, pulayo naman kasanan, pero galaxy na. And we need to understand that one galaxy, billions of stars, bigger than the sun. Ingana ang Ginoo. Dako kay gamahanan. But I hope nga na born again to siya. Kaya surrender naman siya. Ningom siya, there's something out there. When 1 Corinthians, the wisdom of man is foolishness from God. So, God is sovereign. He is in control. He's seated at the right hand of God. So, do not think nga mas napay, mas mulabaw sa Ginoo. So, I hope kato nga, nadungog man to na ako nga, nabasahan mo siguro to na ako. Nadungog din ako, ipakita man niya nga, anak, gamay nga sa anak, niya, mga stars daw. Po galaxy to. Layo na jugis tanan. Masig hikap siguro sa boundary. Kapo niya boundary. So, mana siya, that's our God. So, keep seeking is a command. Sa present tense, it means continuous. It's habitual. So, nga, strive earnestly, nga imo yung pangitaon, imo yung i-desire kanunay si Kristo. Nga i-desire nimo siya yung will, yung kabubuton. Mo na nga, we need to understand, when seeking Christ, which is mo tanaw gyud tas heavenly things. Kay diya ta magaidan gyud. Di ba? Diya ni Kristo, which is the Bible. Kay kung nabanaw na ang Kristo, mangitam kagiya, nga saan ang pagkinabuhi, isip, identity diha ni Kristo. Di ba? Si Kristo naman yun. So, diya ka maila-ila ni Kristo. Diya sa kwan. So, if you know, a submarine, kailan mo submarine? Di nang submarine ka na diya sa Cebu. Lahi nang submarine diya. Di ba? Ang submarine is wala. Asa mas lang makita. Di ba? Das like periscope. Magawa sa babaw. Dayon, diya sila makita sa ilhang asa sila padung. O diya sila makibaw. May bawan. Unsay naa sa babaw. Muy guide nila. So, mana nga, nagpuyutas kalibutan,
Pero atong guide, nasa babaw. Muna si Kristo. Dapat atong affection is on things above. Okay, we need to understand, the Bible says in Philippians 3:20, we are citizenship of heaven. Di ba? We are heavenly country. Ephesians 2, di ba? Kaniadto, wala mo'y nasud, wala mo'y citizen. But tungod sa bagdugo ni Kristo, gidala mo nang naapil na ta. Na natay kaliwat. Amen? So, look upon Christ. Manang hangad permis langit. Ay sagsigig tutok. So, ikaduha, di lang kay desire. Ikaduha is, makita mo, kanikaduha is, giduot pa ni Paul. Set your mind on the things above, not on the things on the kaning mind. So, it means, you're hunahuna. So, si Paul, ni step more farther sa accelerator, nga iya paging giduot nga, yes, mo keep your affection on the things above, but not your affection, also your mind. Kaya ang unahuna, yung thoughts mo ni mo dictate sa heart, kung saan ka maturan. Di ba, our mind is our brain. Siya ang control center sa atong lawas. Di ba? So, siya may mando. So, ang truth yun is, ma-transform kita sa kamaturan if we know the truth sa atong mind. Kaya mo dictate. So, involves transformation of the mind. So, it means nga, mupailawom ka sa kabubuton sa Ginoo. So, set your mind, it means, imo ang reasoning. Imong mind, the word set your mind is a one word sa Greek, but this is sa English, tulo. Pero it's your basic orientation. So dapat mag-unag ito panguna sa langit, dili sa kalibutan. Dili mag-una itong una sa mga butang sa itong makita, dapat mag-una yun sa mga langit ng butang. That's the reason why we are, kanang di kita malipay yung itong Kristohanon, kaya nga mamusik mong butang din sa kalibutan. Remember, we are heavenly things. We always think of the things of the earth. No wonder, di taganahan nga mga kaning tawag mo balik si Christ. Mag-apas gapunta sa kalibutan. Dagang itag worries, anxieties, mga maabutan ng depression because mo-focus man ta sa kalibutan. Listen to this. This world that we live in is lisod na kaini. As a believer, ang masayo ni mong kinabuhi, sa ligis Kristo, laylas Kristo. Mauragin na ang gikuan ni. So setting the things above, it means ato ang kabubuton, it's a command, mahon sa habitual. And most of all, it's an active voice, means it's your choice. Imo gining i-workout, imo gining pilion every day. Pilion gini nimo. Parehas ning keep seeking kaning your affection or desire sa kuan. Mupili jud ka per me. So, hindi ka kapili sa mga langit ng butang kung di ka mubasa sa Bible. Mo ni siya nga mga langit ng butang. Why? Because ang sa kalibutan, ang naghawd sa kalibutan is ang yawa. Atong enemies. Muna, ang yawa, kanunay siya, mubitad nimo, nga gusto siya nga munglangoy na pugkas lapok sa sala. Kaya nga naman, ang kalibutan puno sa sala. Muna, ayaw yung kasayop ani. Remember, not thy greatest enemy sa kalibutan, which is Satan. Nga mo control sa imong hunahuna. Mo dictate sa imong hunahuna. Mo dictate sa bakak. That is why, ang Ginoo nag-transform yun sa itong panghunahuna. Kaya di yun na ma-transform atong mind kung di yun ta mo set our minds on the things above. Kanunay ra na earthly. Manang si Pablo, ni sulti sa Colossians, nga dapat i-concentrate yung life dito sa langit ng butang. Ayaw din is kalibutan, kay mao nang importante. Imo i-concentrate sa imong life unsa ang eternal, nga nay kalabutan sa eternal, dili sa mga temporal. Mo nigingon ni Paul nga iset imong mind dito sa butang sa langit nun. Mo nang mo strive jud ka ani, mo nang mo focus, imo gyud i-fix imong eyes on Jesus. So mo ni ang point ni dili on the things on earth. Because a Christian life is not about our worldly things. But sometimes, or most of the time, mahimot ang worldly. Because we do not because di ta mo choose good nga mahimot ang langit nung panghunahuna. Muna nga nung worldly man ta mo lakaw, kaya nga naman, wadi man atong mind, wa man nakaset sa langit. Mana, bunga ba good na. So, yeah, we need to understand, those who set their mind on the things, on the worldly things,
is the children of Satan. How? Mani, ginundo mo sa story ni Peter, nga sa Matthew 16, nga ningon si Jesus, who do you say I am? Ingon si Peter, you are the Son of the living God. Di ba? Yang human is, nisulti des Jesus nga, mamatay ko, kay ilangsang ko sa mga Gentiles, human, ikuhan ko sa mga religious leader, kaya sa tulukadlaw, mabanaw ko, ingon des Pedro, Jesus, di na may tabo nimo. More pa, promise pa, di na may tabo nimo. So, sa may tubag ni Jesus Christ sa verse 23, get behind me, Satan. Diba? So, you are hindrance of me. For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. So, worldly things, or set your mind on things on earth, sa to pa, it's a mind of Satan. That is why, in Romans 6:8, for the mind of the set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. Because the mind set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. And those who are in the flesh are not able to please God. So, muna nga, dapat, those who claim believers or serving God, set imong mind on things above. Kaya nga naman, mahimo kang hindrance sa gospel. So, daghang kay mga lagad, yes, praise God na, pero kung imong mind di kay heavenly things, mahindrance ka sa worship, sa pagpangalagad simbahan, kaya nga naman, masuko man ka. Mahimuan kagkuan, di na ka makuan, may kadag kagubot. So, mana nga, in Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may approve what the will of God that is good and pleasing and perfect. Conform, pattern. Conform, it means pattern. Dili mo pattern na sa kalibutan. Kundi transform. It's a metamorphosis. Nga new creation yun. Ngunit transform. So, it means di siya mag-base sa kalibutan, di siya musunod sa kalibutan, mo transform, mausab yun. So, dili nga si Pablo ni tahawag sa mga believers nga mo focus sa things above, kundi ni uso sa si Paul nga i-reject ang things on earth. So, put off, put on gyapon. Ano mo? Put off, put on. So, mo ni makita na to nga ang earthly things good is mo gyud hindrance. Man, if you look at Colossians 3, balik tas Colossians 3, kaning set the things, set your priorities, mao ni ang verse 5, busapat niya ninyo unsay yutanon, diha sulod ninyo. Kamanday mo? Giset man ni Paul good. So, kay kung nanaka sa langit nung una-una, patyo nimo ang earthly things nimo. Put off, put on, yapon. Kamanday mo? Kay, kung set gay ka sa langit nung una-una, imong tinguha na nas langit nun, ang mga undalo nimong unod, wanay panahon nimo. Kaya nga naman, nalimpyo na mong mind, nalimpyo na mong heart. So, wana dyan kay appetite sa undano nimo. Wana kay gana sa mga unod. Kabantay mo pag-form ni Paul din giuna sa gyud ang ato ang posisyon, ato ang identity. Para ma-motivate ta, mo-reinforce din nato nga pat yun kay mo ginaangay buhaton kay kung di mo unang langit nun, di ka kapatay si unod. Kaya mapatay gyud itong sala sa unod because gilangsang na nauban ni Kristo katong mga na born again. Amen? So mani nga angay natong masabtan because above and earth, so as believers, we should know our priorities. There's a story of a woman nga she's a DJ sa FR. So naminaw ko while driving, okay lang ka na siya. Yes, night time nga namugitay work, but makaila as a believer kay kibaw ka. Nga imong priority is yung spiritual life. Siyang pagtrabaho, kita siya nga dako siya position, dako siya task. Pero sa dugay siya trabaho, kabantay siya nga wa na siya time sa spiritual life. Wa na siya time, wa na siya basa-basa. Yan na worry siya kay nga naman, yung conviction yun nga di man ni mao. So, what happened is nagpray siya o nisik gyud siya o kuan sa Ginoo
council, and then nakita niya, there's something wrong. Kay ingon man, kay di lang ka na, iyang family na apektuhan naman. Iyang anak, wala na siya sa time. Daghan ng sala. So, nitabo, nakikstorya siya sa iyang boss. Niya, ang nitabo lang, yung boss Christian, gitagaan siya glaing, tawagan ni position nga na siya time. So, makita naman, ang point na nako, as believer, you will know your priorities. You will know your priorities. Kung magpaulipon ka permi, ganang manguan ka permi sa kwan, there's nothing wrong. Pero kung mauna sa naka-occupy ni mo, wala kay time sa mong spiritual life, remember, Christ died for you. That is not your identity. Imong identity is dapat imo set imong priorities sa langit ng butang. If nabiktuhan na imong spiritual life, dagang tanan mapagan. Muna careful gyud ta gyud sa ato ang pagkakristohanon. Muna nga live out your identity in Christ. Set your priorities. Because gitudloan ta nga imo atong pangitaw na mga langit ng butang sa atong affection, atong desire, sa atong hunahuna. But unsaon man ta ni paghimo? Listen to this. Spend the time with the Word of God. Kaya kung waka mo na siya, as a believer, makonbikto jud ka. Yes, night time, di ka kabasa, pero di jud ka magpadayon, di ka mubasa, di ka magampo, konbiktohon jud ka sa Ginoo. Mubalik jud ka, immerse jud ka. If you are truly born again. Mo na siya, bali na imong life ba? Sa una, di ka gagayunahan. Kung born again ka, yes, night time, mahuyang ka, but di siya pwede nga magpadayon ka ana nga way labot ang Ginoo sa imong life. Mubalik jud ka, makigrelasyon, mo immerse jud ka. That is genuinely born again. Papaminaw nimo ni apil ka, yaw man wala ka kabalik, wa jud ka appetite, wa ka na born again. Ayaw ilaram ko gilingon in town. Mo na susiha gyud, mo na spend time with the Word of God, spend time in prayer, spend time with the things that build us up for God. When I read Bible, read mga other books, nga Christian books. Pag pinakalis lang ha, di kay basa na mo mga Christian books, yung man, wala mo basa-basa Bible. Unabit ang Bible. Mga, kuha na yung mga books lang. So, instead nga, build up in God instead of merely entertaining us. Di ba mo? Nakita ko na eskulahan. Kaya tungod ko sa mga tao nung mahurot ang time scroll, pa-eskulahon ka para makontrol yung scroll sa mong cellphone. Kung may sa matudlo ato da. Nakita ko sa advertise. Alam ko ba nga, mumo, pa-eskulahon na ka, para din ako, para ma-deliver ko nung kangasika, scroll sa mong cellphone, sa laptop, kaya mahurot may mong time ko no. Mabamangit-ngitan na lang kuno ka. So, mo na siya magbantay gyud ta na kay mangita mo tag entertainment. Ganahan kita tag entertainment. And most of all, pakigtapok sa imong mga kaigsuonan. Morning service. Mo na set your priorities in heaven. Dapat maka-enjoy tani. Uy, Bible study na pud. Ay, prayer meeting na pud. Yes, Lord. Ikaw man, ay, prayer meeting na pud. Bible study na pud. Unsa mo to noy? Set your priorities in heaven. Bag ang Ginoo pa may utangan. Di ba? Dapat mausab ta na renew your mind. Di ba? Kanang tawagan ni tawag. Dagang guilty ato da. Repent. So, many so-called Christian, pero ilang priorities is gift of tongue, kanang prophecy, mga spiritual gift. Mingon sila nga ilang identities is tawagan ni is about nga maka-speaking tongue sila. Di ka born again kung wa ka naka-speaking tongue. Susunan ka na. Nga kanang listen to this, kung imo nang baton imong gi-cut off si Christ sa imong life. Kaya wa gyud nagingon just Bible. Mo na ang gipsulti sa mga false teachers. Nga naman, it's about self magyapon. Set your mind on the things below, which is earthly things. So your position is Christ, your priorities is Christ, and katulo, know your purpose. Mao si Kristo. So, number 1, you have been died with Christ. The word died here, for your died and your life has been hidden with Christ in God. The word died here is referred to namatay na kasi mong old self. Imong old self gilubong na 6 feet underground. Di na nimo kauton. Ang kapa na to, Kristiyano kauton pang old self, pangitaon na to kinsa ka sa una.
Ayaw na, gilubong na ka, ug nabanhaw na ka uban ni Kristo. Mo ning gingon ni Paul sa Colossians, nga mao ni naghatag imong security. Mo na imong daan nga mga pagtulunan, mga religion, imong gitunan, patay na ka na, ay na siya isagol din na to. Kaya nga naman si Kristo lang. Kaya nga naman tungod ni Kristo, gitagana kapasayloan, proteksyonan na ka sa evil forces, o kamatayon, paggalubong, paggabanhaw ni Kristo, mao na yung pinaka-climactic sa imong kaluwasan. Mao lang yun na yun na naa-apir me. Wanay mas mulaban mo. Mao nang it give us the reason nga ikaw ako na natay bag-ong kinabuhi. It means ang kamatuoran ani sa diyang namatay na kauban ni Kristo, imong daan, imong past life, gilubong na pod. Sa mas itong gikanta gina, forgiven. Forgive us, Lord, nga di mi ka move on. Di ko ka move on. Kay sige po kong count sa akong past. Di ba? So, we were dead to the gahom o kanang pamaagi sa yawa, pagkaulipon sa sala, pagkaulipon sa yawa, pagkaulipon sa atong undanon nga nod. Patay na ta. Amen? Inamin tubad, patay na ka. Pikpika, kay patay na po na. Basi mabuhay na. Di ba? So, kaya ang point ni Paul didi is ang kamatayon ni Kristo, mo na ang finished work ngayong gidala din sa kalibutan. Mo na ang ikaw ug ako, madaugo na ta sa sala. Amen? Binagis pagtuo ni Kristo. Sa Colossians, patay na mo sa elementary principles. Kiba mo unsa ning elementary principles? Nga pagtulunan nga tawagan ni kaning rudiments nga kanaging opinion sa tao nga way basihan. Kamanday mo kung wa kay knowledge ni Kristo, dali kay kamutuo. Hantod ka mo, nagyapon di ay, nga ambitin mo, ginang tahupon mo, gawas gapos karton. Nagyapon. Niha na, magawas na. Dugay ka mo, musawap na lang adlaw, wag po magawas ang bitin sa karton. Gawin naman po, magtapog mo sa ako, Elizabeth Mall, the plane. Kung gamoy po, magkuna, magkapog may ilad. Muna yung mga elementary principles. Nga mga pamaagi nga bitik-bitiko lang ka. Ay, dito mo ba? Maibot mo ngipon niya. Sa'yo pag naibot ngipon ninyo. O demonic biya na, kaya nauban na kanang tawagan ni, it's a demonic process na siya. So, it's a worldly teaching, worldly religious teaching. Mo ni ang heresy din sa Colossians. Mo na ang tenses nga you died with Christ is immediately. Sa diyang nituo ka, is a past completed action nga ang believers is the moment nga nituo ka ni Kristo, patay na imong old self, patay na imong past life. Mo nang di ka mauwaw, mo nang di ka nga unsay isulti nimo, patay naman to. So kung sa patong binahatan, patay naman to. Nga mauwaw, adlok ta mo confess, adlok ta, bisig panabi pa ka, patay naman ko. Wa naman to. Mo na siya nga dapat kung nalagiti saktong pagsabot sa atong pag-old self, patay na to, unsa atong identity, di na ginato ato, hindi lang yun nato nga dibdibon. After all, I am a new creation in Christ. Amen? So, di lang ka na, anong patay ka? Hidden with Christ. Laktod pagkasulti, namatay na ka sa earthly things, namatay na ka sa imong kagalingong agenda. Inaim to pa, namatay na ka sa imong kagalingong agenda. So, whatever your agenda is, si Kristo na'y makita yun. Amen? Hidden with Christ, mo na itong security. Manam, even though mapakyas ta, even though makasata po si Kristo, gitabunan ta. Amen? Wa na makita sa atong past life, wa na makatulisok na to, wa na makapahadlok na to, nga unsa itong nahimo, as long nga ni confess ka ni Christ, natabunan na ka ni Christ. Amen? So, muna nga, we need to understand. So, din sa Colossians, ang point ni Paul, namatay na mo sa yung legalism, mysticism, asceticism, or even worship of angels, patay na mo. Munang seek the things above. Di na sa mga butang. So, that is why you and I, we no longer in this world, but to Christ. Muna, ang source atong kinabuhi is to enjoy diha ni Kristo. Hidden in Christ means our security and satisfaction is in Christ. Wala na to. So, kung namatay ka ni Kristo, morning verse 4, live for Christ. Sinamin tupad, live for Christ. Pag kinabuhi diyan ni Kristo. So,
when Christ who is our life is manifested, then you also will be manifested with Him in glory. So makita na to, balik pa, yun bagay, died, live. Di ba? Earth above, earth, heaven. So, everything is opposite, it's a contrast gyud tanan, nga kung magkinabuhi ka ni Kristo, it means, nga imong kinabuhi, imong direction is focus on the attention upward. Dili sa downward. So it means your life is forward. Nag-look up ka nga mubalik si Kristo. So Christ who is our life, actually, in literal reading ani sa Greek is Christ your life. Christ our life. One literal yun. Si Kristo atong kinabuhi. Di lang si Kristo may naghatag nimo kinabuhi. Si Kristo imo ang kinabuhi. Amen? Mo ni ang pasabot dinhi nga tawagan ni nga Christ who is our life. He is your life. Muna nga imong ilong lang gyud is maano sa mo balik si Kristo. Ang imong ilong lang gyud is mo ni makamotivate mo nga mo patay na ka sa imong old self, patay na ka sa imong bastos nga sinultian because si Kristo mo balik na. Mo ni siya any moment, anytime. Either mag-una nga kita mamatay o mabalik si Kristo. Mao gyud ni atong tanan. So Christ is life. Mo nang He is your life. Di ba? I am the way, the truth, and the life. So it means everything atong pagkatao is ma-change good. Mo na nga ang eternal life, ang substance ni is Christ. Dili ato ang nahimo. Dili about unsa atong na-accomplish ni. Christ na mismo atong substance sa eternal life. Nini siya manifested and revealed, it means kung imo ning puyan sa kalibutan, madayag gyud si Kristo sa imong kinabuhi. Mo na nga, tungod na mo na proof nga nilong ka, mobalik si Kristo. Kung naglakaw ka sa imong nagkinabuhi ka ni Kristo, it means mo na ang proof sad nga naglong ka nga mobalik na si Kristo. So, kung wa ka magkinabuhi diyan ni Kristo, it means ningon jud ka nga di ka ganahan malangit. Di ka ganahan nga malangit makuan. So, mo na nga manifested, reveal means uncover, reveal, to make appear, to be seen. So Christ died that we might live, but the life that we live should reveal Christ. Si Kristo namatay, o kita nabuhi, o ang atong kinabuhi na dapat mapadayag gayud si Kristo. Mo na nga si Paul naghatag yung proof sa taga Colossians nga kung heavenly being ka, madayag yun si Christ. Kung nakaset imong priorities sa langit nun, madayag yun si Christ. Kung mo na imong posisyon na banhaw na ka ni Kristo, madayag yun si Christ. Manang puyan yun na to, si Kristo. Tanang binuhat na katuyuan. That's why know your purpose. Ang purpose mo, you died to your old self and you live for Christ. Og tanang katuyuan, tanang creation na katuyuan. Og what makes the greatest sa tanang binuhat, kibaw mo? Sa tanan, di man ni binuhat, pero mao lang ni, ang magbubuhat na himong tao. Og napakamatay sa mga makasasala sama nimo nako. Nahimong sacrifice diha sa atong mga sala tungod siyang dakong gugma. Pero sa katong lamang nituo mo'y makadawat ani nga kaning kaluwasan. So mo nang ikaw ako si Kristo ni anis kalibutan iyang katuyuan para luwason ka. Og ako mo nang ikaw ako, ang katuyuan na to is padayag na to sa Kristo. He had the right to demand us. Because in everything that He suffered in this world, niutong yun si Kristo, i-persevere or even i-endure sa tanan nga isip humanity nga wa say sala bisan gamay. Pero tanang silot sa sala iyang nagian. Tanang kalisdanan para magian sa sala iyang nagian, pero wa say sala. Mo na nga ikaw ako kinahanglan mo live for Christ. Mana musik gyud ta siyang affection, musik gyud ta sa iyang tinguha, sa iyang hunahuna. Kay kung magpag-apasta sa kaninis kalibutan atong hunahuna dili ma-transform diha, di gyud ta may sama ni Kristo. Mana a Christian life is a hidden life. Natabunan na ka ni Kristo. Mana di na ka madlok. No one can separate you from the love of Christ. Even sin, di na mabuwag nimo. Make sure lang yun, born again ka.
Mata na isis, di ba, na istorya nga, what if namatay ko nga nakasala ko? Di ka pong ka impyerno, langit ka pong ka. Kaya no one can separate you from the love of Christ, even sin biya. Huwag sa ko kibaw kung may tabo ba na. Alam, suwayi. Kung yung suwayan, di pa kabunagin. Di ba? Kaya everyday makasabi ata. Di ba? Nabesay, mabitang before you sleep, you repent. Kaya kakibaw, di ka kamata. Simbako, pastor, simbako. Di ba? Manang mo, somewhere na there, we sin in thoughts, in a heart, nga wata kabantay. Manang mo repent kita before time mo sleep. Lord, remind me, whatever sin, pasayluha yung taon ko, Lord, sa akong mga sala. So, manang nga, somewhere na there, pwede ka mamatay nga na kaysa, wakakaas, kay makasala, pabiya ta. Amen? So, mana atong kinabuhi gyud dili na sa kalibutan kundi sa langit na. Muna ang maka-attract gyud natong mga butang dili sa kalibutan kundi langit ng butang. Di ba? Dapat mo na maka-attract na to. Mo na maka-excite na to mga langit ng butang. Di ba? Mamalagi nga, ay, prayer meeting, anong pinumduman? Ay, prayer meeting ka man, pinumduman pa mo lagi mo. Hindi mo excited lagi. Asa na ka? Di ba? Dapat mautan ni maka-excite na to. Di pa sabot nga ato ibaliwala itong responsibilities. Si Kristo, ba di ato yung kinabuhi mo, undang na kong trabaho. It means in everything, apilo na to si Kristo sa atong pagkinabuhi. Amen? Nga our motives and strength dapat gikan sa langit, dili sa kalibutan. So, that's why true life is in Christ. Wala din is kalibutan. So, kung ganahan ka makabot nimong kalibutan o mangko nimong kalibutan, di jud ka malangit. Di ba? Gibutan sa Mark 8, even maangkon pa nimong kalibutan. Di ba? Christ is the true treasures. So, mo nang makpadayon gyud tagsik gyud sa langit ng butang. So, I hope you'll understand these things. Know your purpose. So, question, maybe ato ning pamalandungan. Kung mumata ka kada adlaw or matag every morning, kinsa man una nimong gipangita? Unsa may una nimong unaw-unaw o hisgot sa imong bakba? Katuskuan, utangan pa dito nako. Or, tanaw na ko ang like nako sa akong gipost, daghan ba? Di ba? When you wake up every day or every morning, what or who do you seek? Listen to this. Ang pagpuyo yun sa atong identity or sa atong purpose, katuyan, it's a battle every day. Mo set jud ka, mo discipline jud ta, mo demand jud ta sa atong self nga mohimo jud ta ani. Because it's a choice. Kapilian na nimo ug makapili jud ka pinagis balang espiritu. Muna kung atong una si Kristo jud atong hinumduman, mani nga dapat as a Christian mo search jud ta kanunay ni Kristo every day asa man sa word of God. Sa pulong niya. So muna kung imong kinabuhi na dominar sa heavenly direction, mana mausab gid ta, nagpuyo gid ta sa identity ni Christ. So, unsa may imong pangitaon everyday? Kinsa man imong pangitaon everyday? Di ba? So, as Christians, we do not seek our own interests, but those of Jesus Christ and His servants. Magatong pangitaon. Mana nga tanan natong sources nga atong gi-value, gibili o katuyuan dinis kalibutan, mga hanaw ka. Wa jud kay mabit-bit ana. What most ato i-value atong identity in Christ kay mao ning eternal gyud. Amen. So mo na nga maybe matintal ta nga mangita tag manguhatag confidence sa uban dili ni Kristo. Mo na nga dapat atong identity dili makita sa atong performance, sa atong accomplishment, or kung bisag kinsay una-una sa mga tao dinhi kanato. Dapat atong identity makaplagan lamang sa atong relasyon ni Kristo. Amen? So, live out your identity in Christ. Point 1, remember your position.
Point 2, you have been raised up with Christ. Point 2, set your priorities. Diba? Set your desire on above and set your mind on things above. And point 3, know your purpose. You died with Christ, your old self, and you live for Christ to represent Christ. Amen? So there's a story of a farmer nga sa iyang field, nakakita siya itlog. Maybe kibaw naman ni. Ilang kayo, kibaw naman ni. Ito siya itlog. Yung itlog is dako ba? Yawa siya idea unsa nang itlog, yan naman siya mga manukan, iyang gipa lumluman sa manok. So pag pila ka adlaw, napusa ang itlog, dayon ang nigawas unsa man? Dinosaur day, di bitay. Eagle. Eagle, so while dito man siya napusa, so ang eagle, wasa kibaw nga eagle siya, pagtunya manok siya. So kuyog siya sa mga piso, dako kay siya, tuktok siya. So ang naitabo is, pag one day, nakita siya nga naigalupad taas kistanan, na-amaze ang eagle. Look, kung sa nga klase nga langgam, no? Kanang, may makapuso magay mulupad. So, ang naitabo lang yun, siya, wasa kita nga, mao dito yung identity, eagle siya. Di ba? So, siya mismo is wakibaw, nga he is an eagle. So, mausanin na to, nga angay na tong makatunan. A lot of us, we appreciate Christianity nga gigamit sa Ginoo. Di ba? Gifted kayo. Di ba? Kanang gabi ka passionate. No, gabihan niya. Kanang gabi ka passionate. Himo man to niya. Ikaw ako, the same ba taga identity? Ang question, willing ba ka? Himo ba nang gilakaw? We always appreciate. We always see nga sa mga Kristohanon nga gigamit sa Ginoo. Na yung mga gift, na yung mga talent, na yung mga skills, bold kayo. Ma-appreciate what you need to understand, we have the same spirit. Sige ba kaibong, lo siya makahimo man siya ano? You can do it. If you know your identity. Mo nahigala, Christ died for you. Kay para dili lang ang uban mo gamiton. Kitang tanan gamiton. Whatever it is, di ba Ephesians, makaamot juga, na kay papil sa simbahan. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. So Father, I thank you, Lord. Thank you for this message to God. I pray, Father. Lord, nga amog yung puyan, among ilhanan diya ni Kristo. God, di lang tayo may kutob ba, Lord, sa pagdungog, sa kamatuuran, kundi among i-apply gayud ginuaman. Busa, O Lord, nag-ampo gayud ko, Lord. Lord, help us to live out si Kristo, God. Maybe, Lord, this is a battle, good, every day, but help us to be reminded, O God, that we are new in Christ. Manifest good si Christ, Lord, to put on these characteristics, O God, sa chapter, sa verse 12, O God, Lord, in everything. Salamat, Ginoo, sa kamaturan. Himoa, Lord, nga amo ning padayunon, O God, pinagi sa grasya. O God, ya kanimo, Lord. Dalaygon ka, in Jesus' name we pray. Amen.